Nako, dito sa ating 1, 2, 3, ilan ang, nako, red flag para kay Miss Perlas. Hi! Bakit kulawa? May dalawa. May dalawa kay Sofia at saka kay ano. Tama ba ako? Dalawa? Dalawa sila. Ating mga kontrabida. Dalawa talaga. Kila pa, tingnan natin naman sa My Favorite Liar. Meron ding dalawa. Siguro ang tanungin natin, no, si Sofia. Sofia, bakit dalawa ang iyong answer? Kasi depende yan sa tao. Kung honest siyang tao, then green flag yan. Pero kung liar, red flag. Same goes to you po ba to? Yes, kasi there's some people naman na hindi talaga sila pala-text. They prefer calls. I'm one of those na rin siguro minsan. So, it depends talaga sa situation. Tama naman. Tingnan natin, Kobe, bakit dalawa sa'yo? Same sa sinabi ni Sam, hindi rin ako pala reflected kasi busy rin marami ginagawa. Kaya pala, message ako ng message. Pero pag yung tao nga, medyo hindi nga sila honest and all. So yun yung red flag. Yun. Okay. Dalawa rin ang sagot ni Yes. Just, please, bakit dalawa Yes. po? So, actually same din. Same din sa sagot nila. Copy-paste lang. Oo. Red flag kasi baka may mga hindi nakakagets ng galon. But then green flag din siya kasi baka hindi pa natin naintindihan yung full reason bakit niya ginawa yun. So, there. Tama naman. May point naman sila. Okay. Sige, next situation na tayo. Ay, talaga naka-green flag pa si Aaron. You want to explain the green flag? Bakit green flag yung akin? Ganun ako eh. Hindi ako nagre-reply masyado. Hindi, I mean, kasi gets ko rin na baka busy yung tao. Hindi mo naman pwedeng i-expect na yung time nila forever na sa'yo. You have to respect people's time then. Kung may work, then understandable naman. Grabe, totoong-totoo yung character niya. Mapagbigay talaga siya. Malawak ang pangunawa niya. Ito naman. Next. Paano kung hindi kanya pineflex sa social media? Oo, yung mga hindi pinopost. Charot. Parang nafe-feel ko naman ito yung parang binasi niya sa host yung charot. Naku, ayan, dalawa na naman. Meron dalawa. Naku, sinayan, parang naguguluhan. Sige, mag-start muna tayo sa ating My Favorite Liar na muna. Pat, sige, dalawa ba sagot mo, Pat? Sorry, ano po ulit ito? Paano kung hindi kanya pineflex sa social media? I think both. I think it depends din naman sa person if gusto mong i-flex yung taong hindi, ano na lang pala, red flag na lang siguro. Kasi kung mahal mo yung tao, di ba, bakit hindi mo kayang i-flex yung taong gusto mo? So parang, syempre ano mafe-feel ng taong yun, di ba? So, Tama naman. Si Angela, dalawa din ang sagot. Okay, sige, bakit? I think depende po. Kasi pag yung tao, kung may tinatago siya, then that's red flag, of course, ayaw ka niya i-flex. But then green flag din, kasi hindi naman, ako kasi hindi din po ako masyadong pala-post, pala-flex, ganyan. So, parang kung hindi naman kasi nade-define ng social media yung love mo for that person. So, as long as pinapakita niya sa'yo in person how much he loves you or she loves you, then yun po yung mas okay for me. Perfect. Naya, anong sagot mo? Both din. Sige, bakit? Well, kasi... ako kasi low-key lang ako. So, medyo gusto ko medyo private din yung relationship ko. And at the same time, private but not a secret. So, yun lang. Grabe. Feeling ko mamaya may i-flex na siya sa social media. Okay, sige. Third situation. Ako ewan ko talaga. Nawala sa isip niya ang important dates like birthday or anniversary dahil busy daw siya. Oh my God! Red. Si Perla talagang parang red flag. Okay, sige. Bakit, Nakchi? Kasi kung
mahal ka ng tao, tsaka importante ka. Yung important things na, hindi niya makakalimutan yun. Di ba? Yun, parang so red flag yun. Hindi busy ang dahilan, kaya hindi siya kapag importante ka at mahalaga ka sa tao, walang busy sa. Nagme-make time siya for you. Totoo naman. Agree ba kayo doon? Oh, bakit nga naman kasi nakakalimutan? Meron namang calendar. Zuzu, ano bang confused ba tayo sa... red flag din! Be, bakit? Kasi importanteng date yun. So, kapag... Kasi nakalimutan mo kasi. So, important date and then parang celebration na din siya na nagtagal kayo. So, dapat nag-celebrate. Hindi ko na kaya. So, ayun, red flag siya for me. You should itatak sa mind mo na this is a special date. Yun lang. Totoo naman. No? Anyone from My Favorite Liar na gusto mag-defend ng sagot? O... Ako na lang, hawak ko na yung mic. Okay, game. Sige, Kobe. Red flag to kasi isang araw na lang sa isang taon yun tapos kakalimutan pa ng part 3. So, kailangan maalala mo talaga yun. Parang lungkot ni Kobe. Parang nangyari ba ngayon yan? Nakalimutan niya ba? Charot. Okay, sige. Ito na pang-apat na sitwasyon. Ay, nako. Ha? Eto na. Hinihingi niya ang password ng wifi niyo. Charit. Ng social media accounts mo. Hinihingi, meron kasing ganun, no? Yung nire-require, dapat alam ko yung password, ha? Para charity. Most of you are red flag. So, sige, anyone from, dito muna tayo. Pwede bang may sumagot na isa na si... Ayan, sige, si Ilay na lang dahil dalawa ang sagot niya. Sa akin, minsan red flag, minsan green flag. Kasi ako personally, kung talagang may tiwala naman ako dun sa tao, ayoko naman na bigay mo sa akin yung password mo. Pero pag hiningi sa akin yung akin, binibigay ko naman. Kaya green flag, red flag. Hindi ko alam. Pag hinihingi niyo daw yung kanya, ibibigay niya. Ayan, hinihingi na nila lahat. Sige, anyone? Sige, one from naman. Okay, go. So ako, red flag, kasi feeling ko, pag pinagkakatiwalaan mo naman yung tao, hindi ka na magkukulit sa kanya na, uy, ano yung password? Hindi ka na magkukulit sa kanya. So, gano'n. So that's why red flag. Okay. Actually, yung privacy rin kasi ng isang tao. Kasi kung may tiwala ka naman sa tao, parang hindi mo na siya isipan na or paghihinalaan ng something. Kasi if you really love the person, wala nang akin yung password mo or something na kukunin yung para lang, parang ikakaaway niyo pa yung mga ganang something lang. Tama naman. Siyempre, when you are into a relationship, dapat may trust. Oo naman. Tama naman. Ay, nako. Huminga. Okay, eto na. Parang ang patindi ng patindi ang mga sitwasyon. Nagseselos sa boy best friend or girl best friend mo. Hoy, totoo din to. Yung masyadong closest na mga eme-emeng mga best friend na yun talaga. Ay, naku, may sumasagot na media. Kasali ba sila? Okay, red flag ba ito or green flag? Yung nagseselos sa boy or girl best friend. Green. Ano talaga, Perlas? Okay, one from sige, sino gusto sumagot sa 1, 2, 3? Team? Okay, go. Kasi ni Patrick kaya sasagutin na ito. Nagsiselo sa girl or boy best friend. For me, it's very subjective din naman kasi and situational. Red flag if wala naman dapat ikaselos. Pero nagme-make siya ng mga reasons o di kaya yung mga petty na bagay ginagawang malalaki. I think that's the red flag. Pero on the other hand, if meron naman siyang ikakaselos, I think may right din naman kasi we should be sensitive to our partner. If there's something na we do that hurts them, I think sabi nga nila, if ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa iba. So what if sa'yo gawin, di ba? Hindi ka ba magsiselos? So, I think yun lang. Tama naman. Oo naman. Laki yung ilaw niya, umusok. Oo nga. Okay, sige. Sino gusto sumagot sa My Favorite Liar? Team?
Okay, Angela. Kasi si Angela, dalawa rin ang ano niya. Dalawa yung ni-raise niya. Red and green flag. So, Be, go. Same lang po with Nico. Copy-paste lang din. Okay. Depende po siya sa sitwasyon. Kung may tiwala yung partner mo and kilala naman niya si boy best friend, si girl best friend, personally at alam niyang walang mali siya pero nagagalit pa rin siya, then that's red flag. Pero di rin naman po natin mapagkakailan na may mga times talaga na siguro masyadong close, ganyan, and may mga situation na pakiramdam ng partner mo medyo na ano na yung boundaries sa relationship niyo, then ayun po, yun yung sagot ko. Siya both. Oo, tama naman. Siguro sa communication din na mag-partner, no? Kung saan yung dapat maging boundary ng bawat isa. Okay, perfect yan. O, ito na. Ito na naman. Parang nakaano talaga sa akin ito, naka-pattern. Pumunta sa party nang hindi ka kasama at hindi rin sinabi sa'yo. Malditang to, ha? Ano to? Red flag ba ito or green flag? So, ito na. Madaming red flag! Okay. Sige, unahin naman natin ngayon sa my favorite liar who wants to answer or to defend ang inyong mga ni-raise. Ayan ha, yung nagpa-party tapos hindi nagpapaalam. Kobe, ikaw ba? Go. Ako ka na naman yung mic. Sa akin, red flag kasi kadalasan, especially sa mga Gen Z, pag pupunta sa mga club, either naghahanap ng babae, lalaki. Ganun. Tapos kung di nagpaalam, that's one thing. Kasi, ibig sabihin may tinatago, may ibang agenda. So, very, very red flag yun. Oo. Paano kasi pag yung tipong mga biglaan, ganon, na late na, di pa din. Ano ba naman yung isang, Bakit pa ako yung isang nag-defend message kasi lang, ng di ba? Charot. Ay, ako. Grabe talaga ang puntong hininga ni Kobe doon. Sino naman sa ating 1, 2, 3 boyfriend and married team ang gusto mag-defend? Okay, Naya. Yeah, red flag kasi that's disrespect sa partner mo. Tsaka dapat kailangan mong isipin yung motivation ng partner mo kung hindi ka magpapaalam. So what if hindi yung ginawa yun, di ba? It's a big disrespect, so it's a red flag. True naman, oo, tama naman. Kasi dapat nagsasabi pa din. So, parang kahit late, kahit hindi niya na mabasa, parang FYI, FYI, nag-clubbing kami, gano'n. Okay. Tsaka ano siya, Okay, go. Gusto ko kayo pahabol eh. Go! Kasi very red flag din siya for me. Kasi what if sa'yo gawin yun? Anong mararamdaman mo, di ba? So parang balik lang din yun eh. Ganun lang. Simple. Siguro ang mararamdaman ko is, kala ko tinatanong. Hindi pala. Okay, maraming salamat. Ito na another situation. May mga damit. May mga damit or mga sinusuot yung partner mo na ayaw mo. So minsan yung mga, halimbawa, especially sa girls, yung mga daring na mga mini skirts and all, ganyan. Tapos sa boys, siguro mga pasando-sando, mga payami, gano'n. So meron ba kayong, i-consider niyo ba itong red flag or green flag? Oo. Yung mga damit na ayaw mong sinusuot na pero sinusuot niya pa din. Dala-dalawa, okay. Dala-dalawa, okay. Sige, pili tayo ngayon. Unahin naman natin, sino pong gusto mag-defend dito sa 1, 2, 3 team? Anyone? Wait, nainisip ko yung sagot. I mean, for me, it's both a green and red flag. I mean, sa tingin ko, there are times where you should be open to taking suggestions. I don't think there's anything wrong with that. But I think nagiging red flag siya if it comes to the point na your partner is stepping on your individuality. Kasi minsan, what if hindi ka comfortable sa suggestion niya or sa kung ano yung gusto niyang suotin mo, then I think that's a red flag. Thank you. Sa favorite liar team? Cheska. Si Cheska. So, feeling ko, dapat ni-respect mo yung partner mo kung ano yung suggestion niya for you. But also, parang feeling ko pag dinate mo na siya, alam mo na dapat na ganun yung style niya. Or something ganun. Or sinok mo na siya.
So, dapat also, at the same time, ina-accept mo rin yung partner mo. Oo, no? Kasi minsan yun din yung character. Pero siguro compromise dapat, no? Yes. No, para pag-usapan, huwag ka naman masyadong ganon. Okay, sige. Noted yan. Eto pa. May mga sinasabi siya sa yung mga bagay na sa tingin mo ay medyo off para sa'yo. Ikaw rin alam. Example. Itong sitwasyon na to, ang off talaga. Anything naman. Yung parang medyo na-off ka. Let's say meron sa isang particular topic na parang off for you. Like siguro mga excess, mga pagbabalik ng mga bagay-bagay in the past. Usually yan yun di ba? Yung mga off na mga topics, yung mga binabalik, usually yun Yun yung common thing na pinagtatalunan, yung binabalik yung mga nakaraan. So red flag ba to or green flag for you? In general. Nakaka-off dun sa partner mo. Halimbawa ako, partner ko, na-off siya pagka may topic akong sinimulan na yung pats pa ulit-ulit, ganon. Red flag, green flag. Okay, sige, unahin natin sa ating my favorite liar. Sino gustong mag-defend? Ayan, Pat, go! For me, if ganun yung mga situation na parang red flag siya sa akin kasi parang, syempre kasi, kunyari matagal kayong kasama, so syempre alam niyo na isa't isa. So bakit parang kailangan mo pa i-bring up yung mga bagay na alam mong ikakasakit ng tao? So I think that's the... Uy, nautusan lang ako pa. Hindi kasi parang kasalanan. Okay, dito naman tayo sa ating... Okay, go, Nico. For me kasi, isa na siya sa mga basic term agreement pag nasa relationship ka. Na we should be sensitive always. Kasi nga, communication is the key. And I believe that there are always ways on how to deliver things. Especially if may mga sensitive na topic na pinag-uusapan, di ba? And for me, yung mga sinabi mo nga, off na yung topic, okay naman kasi mag-meet halfway if okay pa pag-usapan to, yung mga ganon. And you can talk about it calmly naman So, yun lang. Pero, I think once is enough pag sinabing hindi ako komportable dyan, ganon. So, I think, yun lang. Okay, maraming salamat. Si Aaron tsaka si Sam. Si Aaron tsaka si Sam, sige, pahiram muna natin yung mic. O sige, okay, si Sam muna. So sa amin dalawa, it's either green or red flag. Kasi I think for me, it's a case-to-case basis in a way na me personally, I like to get to know people by asking them what their hot takes are or mga non-negotiables nila. So parang it's a way for you to get to know the person if align kayo in values, align kayo in principles or like way of life. So from the get-go, alam mo na kung okay tong tao na to sa'yo. Pero at the same time, it could also be like parang medyo off if tinuloy-tuloy nga nila yung Because it's like, it's a way for them to open up to you and like be honest with you. So, yeah. Yeah. Thank you, Sam. Sorry, Aaron. I think, well, kasi pag sinabi mong off, it could mean things na you're uncomfortable talking about. And I think in life, hindi lang sa relationship, whether it's a friendship, sa family, hindi naman pwede na you're always talking about things that you guys like. Sometimes you have to deal with things that you don't like. So, importante na harapin yun. So you can find a solution and, Yeah. Ikaw, Mama Dong. Well, ako kasi... Umupo na rin kasi ako di ba? Okay, ayan, maraming salamat. Ayan sa inyong mga insights. Eto na. The last two, situation. Paano kung mahilig siyang magtago ng feelings? Red flag or green flag? Nagtatago ng feelings. Siguro yung mga basic na naiinis na pala pero hindi deliverance. Siguro okay, simulan natin sa ating my favorite liar team. Who wants to answer? Ito dalawa Kobe and sorry. So, sagot ko is red flag po. Kasi if partner mo siya, dapat open ka sa kanya. So, dapat wala kang tinatago sa kanya. I mean, dapat
hindi ka nahihiya magtago pa sa kanya. So, there. Kaya, ayun. Sa akin kasi both. Kasi pag, kunyari may mga bagay na, may, pinaprocess naman kasi talaga yung feelings. So if hindi pa niya kayang sabihin sa'yo or nagtatago pa siya, then it's okay. Kasi nga, may pinaprocess pa yun eh. Pero kung lagi siyang nauulit na tinatago yung feelings niya, tapos parang bandang huli, parang iti-take yon against you, then yun na yung red flag. Kasi bakit hindi ka nagsabi, may nararamdaman ka na pala, parang ganun po. Ay, ang ganda ng delivery. Parang nasa situation talaga. Pero totoo yun kasi di ba yung mga minsan pagka dinideprive mo, nagpa-pile up siya. So eventually, sasabog ka. Okay? Palakpakan naman natin sila. Ayan, that concludes our red flag, green flag. So this time naman, pagbibigyan naman natin, ito na ang mga totoong katanungan.